Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Felipe, sabay pisil sa pagitan ng kanyang kilay. Muling sumakit ang ulo niya. 8:00 na ng gabi at nakaupo pa rin siya sa kanyang executive chair, sa kanyang pribadong opisina, sa loob ng malawak at tahimik na mansyon. Hindi niya magawang umuwi ng maaga nitong mga nakaraang buwan. Ang pagtatrabaho ang naging tanging paraan niya para makatakas sa nakakabinging katahimikan ng bahay at sa mas nakakabinging tinig ng kanyang konsensya. Muling napako ang tingin niya sa malaking monitor na nasa harap niya. Ito ang pinakamahal na camera system na nabili niya. Nagbibigay ng high-definition live feed mula sa kwarto ng kanyang anak, si Miguel. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya at mula noon, naging ganito na ang mundo niya. Pinagmamasdan ng kanyang anak sa malayo, parang isang tau-tauhan sa isang salamin, hindi kayang lapitan, hindi kayang hawakan. Nakita niya si Miguel, nakahiga sa kanyang custom-made hospital bed, nakatingin sa kisame. Walang kibo, walang tunog. Isang anino ng dating masigla at maingay niyang anak. Ang kanyang puso, na tila bato na, ay muling kumirot. Miguel, bulong niya sa sarili, ngunit walang tunog na lumabas. Kahit ang pangalan ng anak ay mahirap bigkasin ngayon. 5 nursemaid na ang dumaan sa loob ng 1 taon. Bawat isa ay may hawak na impressive resume, may sertipiko, may mga rekomendasyon mula sa mga prominenteng pamilya. Bawat isa ay sumuko, umalis na may iba't ibang dahilan. Masyadong mahirap. Hindi ko kaya ang katahimikan. Kailangan ko ng mas masiglang environment. Napailing siya. May isa pa nga na naglakas loob pang sabihin, "Sir, hindi po pera ang solusyon sa lahat." Gusto niya itong sigawan na ang pera ang pinakamabilis na solusyon sa kanyang mundo at kung hindi nito kaya, lumayas ito. Ngayon, may bago. Julia ang pangalan. Iba ang profile nito. Walang formal na training, galing probinsya, at ang pinaka-qualification lang nito ay good heart at hands-on experience sa pag-aalaga ng lola. Napilitan lang siyang tanggapin ito dahil sa urgent recommendation ng kanyang matandang accountant na tila naaawa sa sitwasyon niya. "Sir Felipe, bigyan niyo naman po ng pagkakataon. Napakabait pong bata niyan." Kabaitan? Bulong niya, na may halong pagdududa. Kabaitan ang huling bagay na kailangan niya. Ang kailangan niya ay solusyon, resulta. Nag-scroll siya sa live feed, lumipat sa camera sa living room. Ang buong bahay ay malinis, maayos, ngunit malungkot. Tila ba nilalamon ng kalungkutan ang bawat sulok. Napahinto siya. May nakita siyang kakaiba sa screen. Sa sahig, sa tabi ng sofa, nakahiga si Julia. Nakaharap siya sa isang sulok ng sala, nakatingala. At may hawak na isang piraso ng karton na may iginuhit na mga bulaklak. Pinagmamasdan niya ang karton na iyon na may labis na konsentrasyon. Tila ba may pinagmamasdan siyang napakahalaga. Hindi ito kumikibo, walang ingay. Hindi siya naglilinis, hindi nag-aayos, nakahiga lang sa sahig. Ano naman kayang kalokohan ito? Irap ni Felipe. Baka natutulog lang, o baka naman nakikipaglaro sa sarili. Napaka-unprofessional. Tiyak na bukas, isa na naman itong papalitan. Pero may nagtulak sa kanya na huwag i-off ang monitor. Nag-zoom in siya. Sa likod ng sulok na kinakaharap ni Julia, nasa kanyang wheelchair si Miguel. Hindi siya gumagalaw, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Julia. Hindi tulad ng dati na blanco at walang reaksyon. May kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Dahan-dahan, inilipat ni Julia ang karton na may bulaklak. Lumabas ang maliit na ulo ng isang cartoon na langgam. Pagkatapos ay kumanta si Julia ng isang tahimik na kanta, halos pabulong, tungkol sa isang langgam na naghahanap ng bahay. Ang kanyang boses ay malambing at simple. Walang artipisyal na saya. Napako ang tingin ni Felipe. Si Miguel. Gumalaw. Bahagya itong gumalaw, umusog ng kaunti sa kanyang wheelchair,
na tila gustong mas makita ang laruan ni Julia. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning. Hindi nagtagal. Gumulong si Julia sa sahig, papalapit kay Miguel. Hindi siya nagsalita, hindi nagtanong. Hinawakan niya lang ang kamay ni Miguel at dahan-dahan ipinakita ang karton sa harap nito. Nagkwento siya ng isang simpleng kwento tungkol sa langgam na nakahanap ng bagong tahanan. Unti-unting nakita ni Felipe. Ang isang bahagi ng bibig ni Miguel ay tila bumalik sa dati at doon, sa gitna ng lahat ng kalungkutan at katahimikan, ay may sumilay na isang bahagyang ngiti. Hindi malaki, halos hindi makita, ngunit ito ay isang ngiti. Isang ngiti na hindi niya nakita sa loob ng isang taon. Napakagat si Felipe sa kanyang labi. Ang puso niya ay tila pinipisil. Isang kasambahay na walang formal na training. Isang simpleng babaeng nakahiga sa sahig. Nagawa ang hindi nagawa ng 5 profesional. Nakatitig siya sa screen, nanghihinayang sa lahat ng oras na nawala. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo. Gaano siya katanga? Gaano siya nabulag ng kanyang kayamanan? Biglang nagring ang telepono ni Felipe. Ang ingay nito ay tila nagpabalik sa kanyang malamig na realidad. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. "Hello," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa kabilang linya, isang boses ang nagsabi, "Narinig ko na may bagong kasambahay ka, Felipe. Sana lang ay hindi siya maging sanhi ng isa pang trahedya sa buhay mo." Maaga pa lang, bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Julia. Nakahiga siya sa kanyang simple at maliit na kwarto sa likod ng malaking mansyon. Napabuntong hininga siya, sabay haplos sa kanyang dibdib. Hindi pa rin siya makapaniwala na narito siya, sa loob ng ganoong kalaking bahay. Malayo sa probinsya, malayo sa mga kapatid niya. Kagabi, hindi niya malimutan ang ngiti ni Miguel. Hindi man ito malaking ngiti, pero para sa kanya, ito ay parang pagsikat ng araw sa madilim na kagubatan. Naramdaman niya ang isang bahagyang init sa kanyang puso. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Para makatulong, para magbigay ng init. "Julia, huwag kang masyadong umasa." Bulong niya sa sarili. Alam niya ang kanyang posisyon. Kasambahay lang siya at ang trabaho niya ay maging profesional. Ngunit paano ka magiging profesional sa isang bata na nangangailangan ng higit pa sa profesionalismo? Bumangon siya at inayos ang kanyang kama. Pagkatapos mag-almusal, nagsimula na siyang maglinis. Ang mansion ay napakalaki at bawat sulok ay tila may sariling kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan, mayroong isang mabigat na kalungkutan na nakakapit sa bawat pader. Pagdating niya sa kwarto ni Miguel, kumatok siya ng marahan. "Miguel, gising ka na ba?" Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ang labas, tulad ng dati. Lumapit si Julia, dahan-dahan. "Magandang umaga, Miguel," sabi niya. Malambing ang boses. "Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, di ba?" Walang reaksyon. Nasanay na si Julia sa katahimikan ni Miguel. Hindi siya sumusuko. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Sa tabi ng wheelchair ni Miguel, inilabas niya ang maliit na karton na may iginuhit na langgam. "Alam mo, Miguel," sabi niya, habang ginagaya ang boses ng langgam, "ang langgam na ito, si Antoy, ay naghahanap ng bahay. Malungkot siya, pero hindi siya sumusuko. Alam mo kung bakit?" Nagkuwento siya ng tahimik, ang kanyang boses ay tila isang oyayi. Unti-unting, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Hindi niya tiningnan ang bata. Pinagpatuloy lang niya ang kwento. Alam niyang kailangan ni Miguel ng espasyo, pero kailangan din niya ng presensya. Lumipas ang ilang minuto. Natapos niya ang kwento. Dahan-dahan siyang tumayo. "Miguel, kailangan ko nang maglinis. Kung kailangan mo ako,
Tawagin mo lang ako, ha? Muling tumalikod si Miguel. Napabuntong hininga si Julia. Sana makatulong ang ginagawa niya. Habang naglilinis siya sa living room, biglang bumukas ang pinto sa opisina ni Sir Felipe. Lumabas ito, nakasuot ng formal na damit. Ang kanyang mga mata ay matalim at seryoso. Julia, tawag niya, na walang bahid ng emosyon. Napaharap si Julia, kabaang naramdaman. Sir, gusto kong malaman mo ang iyong mga responsibilidad dito, sabi ni Sir Felipe. Ang kanyang boses ay malamig. Ikaw ay kasambahay at kailangan mong sundin ang mga patakaran. Walang personal na pakikipag-ugnayan sa bata, maliban kung ito ay may kinalaman sa kanyang pangangailangan. Walang kalokohan. Naiintindihan mo? Napayuko si Julia. Opo, sir. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang kanyang paglalaro kay Miguel. Ang mahalaga dito ay ang profesionalismo, hindi ang kabaitan. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo lang. Maraming iba pa riyan. Ramdam ni Julia ang hapdi sa kanyang dibdib. Parang sinampal siya. Profesionalismo. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ngunit paano ka magiging professional sa isang bata na ang kailangan lang ay pagmamahal? Opo, sir. Naiintindihan ko po. Mahinang sagot niya. Umalis si Sir Felipe nang hindi na nagsalita pa. Napahawak si Julia sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya, para sa pamilya niya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilinis, ngunit ang kanyang isip ay kay Miguel. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Nasa kusina siya, naghahanda ng merienda ni Miguel, nang biglang may kumatok sa pintuan sa harapan. Sumilip siya. Isang babae ang nakatayo doon, nakailileganting damit. May dalang isang malaking stuffed toy. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagmamataas. Sino ka? Tanong ni Julia. Ako si Elena, tita ni Miguel. Sagot ng babae, hindi man lang siya tiningnan. Nasaan si Felipe? Ipinagpatuloy ni Julia ang paggawa ng merienda. Nasa opisina po siya, ma'am. Diretso itong pumasok, hindi man lang nag-abalang maghintay ng paanyaya. Sumunod si Julia, medyo nag-aalala. Pagpasok ni Tita Elena sa sala, nakita niya si Sir Felipe na lumabas na ng opisina. Felipe, kailangan nating mag-usap, sabi ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay may lamig. Narito ako para tingnan si Miguel at para siguraduhin na maayos ang kanyang kalagayan. Maayos si Miguel, sagot ni Sir Felipe na parang pagod na. Talaga ba, Felipe? O sadyang nagpapanggap ka lang na maayos ang lahat? Hindi mo na nga naingatan ng kapatid ko, pati ba naman ang anak niya ay pababayaan mong mapasama sa mga taong hindi mo kilala? Natigilan si Julia sa kanyang kinatatayuan. Ang huling bahagi ng sinabi ni Tita Elena ay parang suntok sa kanyang tenga. Ang init ng kape na hawak niya ay tila nagpalamig sa kanyang kamay. Ang mga taong hindi mo kilala. Sino ang tinutukoy niya? Siya ba? Narinig ni Felipe ang huling sinabi ni Elena, ang kapatid ng kanyang namayapang asawa. Kumulo ang kanyang dugo. Lagi na lang itong nagdadala ng pait at sisihin sa bawat pagbisita. Ang mga salitang, hindi mo na nga naingatan ng kapatid ko, ay parang paulit-ulit na martilyo sa kanyang konsensya. Elena, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan, kalmado niyang sabi. Pilit na pinipigilan ng galit. Nilingon niya si Julia na nakatayo malapit sa kusina na may mukhang nagtataka at bahagyang nasasaktan. Nakita niya ang epekto ng mga salita ni Elena. Kailan ba ang tamang lugar, Felipe? Kailan mo haharapin ang katotohanan na hindi mo kayang alagaan si Miguel ng mag-isa? Patuloy ni Elena, lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. 5 nursemaid na ang nagdaan. Ano? May bago na naman? Gaano katagal siya tatagal? Hindi sumagot si Felipe. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo kay Elena. Ang kanyang puso ay parang pader na bato sa ngayon at ang tanging nararamdaman niya ay pagod. Julia,
Tawag ni Felipe. Pilit na pinatatag ang boses. Pakihanda ang merienda ni Miguel. Tumango si Julia at tahimik na bumalik sa kusina. Narinig pa rin niya ang mahihinang salita ni Elena. Tingnan mo, isang hamak na kasambahay, hindi man lang marunong sumagot. Napakasakit. Alam ni Felipe na mali ang mga paratang ni Elena, ngunit may bahagi sa kanya na sumasang-ayon sa huling bahagi. Hindi niya kayang alagaan si Miguel. Hindi na niya alam kung paano. Matapos ang maikling pagbisita ni Elena na puno ng mga parinig at pagbabanta, muling bumalik sa katahimikan ng mansyon. Mas lalo pang lumalim ang bigat sa balikat ni Felipe. Sinubukan niyang lumapit kay Miguel kinagabihan. Huminto siya sa pinto ng silid ng anak. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Lumapit siya ng dahan-dahan. Miguel, bulong niya. Kumusta ka? Walang sagot. Gusto mo ba ng kwento? Sinubukan niya. Isang kwento tungkol sa isang matapang na knight na nagligtas ng isang prinsesa. Katahimikan. Blanko ang tingin ni Miguel sa labas. Napaatras si Felipe. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang kanyang mga salita ay walang halaga. Ang kanyang pagtatangka ay walang epekto. Napakamanhid, napakahirap. Sa kabila ng lahat ng pera niya, ang lahat ng kapangyarihan niya, wala siyang magawa para sa sarili niyang anak. Umalis siya sa silid ni Miguel. Naglakad siya patungo sa pinakalihim na sulok ng mansion, ang dating silid ng kanyang asawa. Isang silid na puno ng alaala na kanyang pinagkukulungan mula sa lahat. Ang tanging lugar kung saan niya pinapayagan ang sarili na maramdaman ang sakit. Binuksan niya ang pinto. Ang amoy ng pabango ng kanyang asawa ay tila bumalik, nagpabuhay ng mga alaala. Ang mga litrato nila na masaya, kasama si Miguel na maliit pa at tumatawa. Isang pamilyang buo, masaya, at walang bahid ng kalungkutan. Napakasakit. Bumalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon, ang sigawan, ang pagmamaneho, ang aksidente, ang pagtatapos ng lahat. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sakit ng pagkakasala ay mas malalim pa sa sugat. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagdala ng trahedya sa kanilang buhay. Muli niyang binuksan ang monitor sa kanyang opisina at nilipat sa feed ni Miguel. Nakita niya si Julia. Nakaupo ito sa sahig, may hawak na libro at tahimik na nagbabasa kay Miguel. Ang kanyang boses ay malambing at kahit hindi niya marinig, ramdam niya ang init sa bawat salita. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Julia. May pagtataka sa mga mata ni Felipe. Bakit? Bakit nagawa ni Julia ang hindi niya magawa? May bahid ng inggit sa kanyang puso. Pinagmamasdan niya si Julia at Miguel sa screen. Ang kanyang anak, na tila nagising muli, at ang babaeng ito na walang pinag-aralan, na tanging arma sa ikabaitan. Naka-receive siya ng text message galing kay Elna. Felipe, mag-ingat ka. Hindi ka magtatagal sa ganyang klase ng pag-aalaga. Mayroon akong malaking balita para sa iyo bukas. Hindi niya sinagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Julia at Miguel. Ang liwanag ng screen ay tanging ilaw lamang sa madilim na kwarto. Tumayo siya, napagod sa lahat ng nangyayari. Naglakad siya pabalik sa silid ng kanyang asawa. Habang naglilibot siya, napansin niya ang isang lumang album ng litrato na nakalagay sa ibabaw ng drawer. Hindi niya ito kailanman binuksan mula nang mamatay ang asawa niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Puno ito ng mga litrato ng kanyang asawa noong bata pa, kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nagbubuklat siya, isang litrato ang nahulog. Isang lumang litrato, luma na ang kulay. Sa litrato, nakangiti ang kanyang asawa kasama ang tatlong babae. Ang isang babae sa dulo na halos nakatago sa likod ay may malalim na pagkakahawig kay Julia. Ang mga mata, ang ngiti. Natigilan si Felipe. Hindi.
Hindi ito posible. Habang naglilinis si Julia sa opisina ni Sir Felipe, hindi niya maiwasang maisip ang sinabi ni Ma'am Elena kahapon. Mga taong hindi mo kilala. Paulit-ulit iyon sa isip niya. Ramdam niya ang sakit. Alam niyang simple lang siya, ngunit hindi niya kailanman sinaktan ang sinuman. Ang tanging hangarin niya ay makatulong at kumita ng marangal para sa pamilya niya. Ibinaba niya ang basahan. Nakita niya si Sir Felipe na nakatulala sa isang lumang litrato. Ang kanyang muka ay may malalim na pag-iisip. Hindi niya maintindihan ang mga tao sa mansyon na ito. Puno ng sikreto at kalungkutan. Sir Felipe, ayos lang po kayo? Tanong ni Julia, may bahagyang pag-aalala sa boses. Nagulat si Sir Felipe at mabilis na tinago ang litrato. Oo, ayos lang ako. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Tumango si Julia at ipinagpatuloy ang paglilinis, ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Anong litrato yon? Bakit tila ito isang malaking sikreto? Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalapit si Miguel kay Julia. Ngumingiti na ito ng mas malinaw. At minsan pa nga ay may bahagyang tawa na lumalabas. Natututong maglaro ng simple, tahimik na mga laro. At mas nagugustuhan na ang mga kwento ni Julia. Ang mga mata nito ay hindi na blanko. Miguel, tingnan mo ito, sabi ni Julia, habang hawak ang isang makulay na laruan na gawa sa recycled materials. Ang ibon na ito ay lumilipad, naghahanap ng mga kaibigan. Gumagalaw si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa laruan. May bahagyang pagtawa. Ibon, mahinang sabi nito. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Napangiti si Julia. Isang salita. Ito ay isang himala. Nagawa niyang sabihin ang isang salita. Oo, ibon. Masayang sabi ni Julia. Gustong makipaglaro ni ibon sa'yo. Minsan, nakikita niya si Sir Felipe na lihim na sumusulyap sa kanila mula sa kanyang opisina. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Galit ba ito? Nagtataka? Hindi niya maintindihan. Ang mukha nito ay parang isang pader na hindi mo mabasa. Isang araw, habang naglilinis siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Sir Felipe. Nasa telepono ito at ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Elena, hindi ito ang oras para sa ganyan, sabi ni Sir Felipe. Hindi mo kailangang gawing komplikado ang lahat. Hindi mo ba kayang maghintay? Napakapit si Julia sa lababo. Elena, muling bumalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ano bang ginagawa mo? Patuloy ni Sir Felipe, ang kanyang boses ay tumamataas. Hindi mo kailangang ilabas ang mga lumang issue. Hindi ito makakatulong kay Miguel. Anong luma? Felipe, ang katotohanan ay katotohanan. At kung hindi mo ito haharapin, ako ang haharap sa'yo. Ipakakalat ko ang lahat ng lihim mo. Muling napayuko si Julia. Lihim? Ano ang lihim na yon? Bakit parang may bumabalot na itim na ulap sa pamilyang ito? Nagsimula siyang magduda kay Sir Felipe. Ano ba talaga ang nangyari sa nakaraan? Ang kanyang amo ba ay may itinatagong masama? Pumasok si Sir Felipe sa kusina. Nakita nito si Julia at agad na pinatay ang tawag. Ang kanyang mga mata ay matalim. Julia, may narinig ka ba? Tanong niya. Napakagat si Julia sa kanyang labi. Wala po, sir. Nagluluto lang po ako ng hapunan. Tinitigan siya ni Sir Felipe. Ang kanyang tingin ay tila nagbabasa sa kanyang isip. Mabuti kung gayon. Tandaan mo ang iyong lugar dito. Umiling si Julia. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang pag-aalinlangan. Ang takot. Hindi niya alam kung kanino siya maniniwala. Kinagabihan, habang naghahanda si Julia sa pagtulog, nakita niya si Sir Felipe na nakatayo sa bintana, nakatanaw sa madilim na hardin. Ang kanyang balikat ay nakayuko at ang kanyang katawan ay tila puno ng bigat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Sir Felipe ay tila malungkot, halos nasasaktan.
Nakita ni Julia ang isang bahagi ng kanya na hindi niya kailanman nakita. Hindi lang ito isang malalamig na negosyante. Ito ay isang taong may daladalang malalim na sakit. Naawa si Julia. Kahit na may pagdududa siya sa kanyang amo, hindi niya mapigilan ang kanyang puso na maawa. Nag-aalala siya para sa kanya. Nag-aalala siya para kay Miguel. At nag-aalala siya para sa sarili niya. Kinabukasan, habang naglilinis si Julia sa opisina ni Sir Felipe, sinubukan niyang maging maingat. Naglilinis siya sa ilalim ng lamesa nang may nakita siyang nakasuksok na papel. Isa itong lumang dyaryo. Kinuha niya ito ng dahan-dahan. Ang pahina ay luma na. Halos dilaw na. Ang headline ay malaki at nakasulat sa Tagalog. Kontrobersyal na negosyante, sangkot sa trahedya, asawa patay, anak paralisado. Napakapit si Julia sa dyaryo. Ang pangalan ni Sir Felipe ay nakasulat doon, kasama ang mga salitang neglihensya at posibleng paglabag sa batas. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Naglabas ang dyaryo ng mga detalye na nagpapahiwatig na si Sir Felipe ay may kasalanan sa aksidente. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay tila naging totoo. Isang linggo na ang lumipas mula nang makita ni Felipe si Julia at Miguel na ngumingiti. Isang linggo na rin siyang hindi makatulog ng maayos. Ang imahe ng litrato sa lumang album, ang pagkakawangis ni Julia sa kaibigan ng kanyang asawa, ay bumabagabag sa kanya. Sino siya? May koneksyon ba talaga siya sa nakaraan? O sadyang nagpaparanoid lang siya dahil sa lahat ng bigat na kanyang dinadala? Ang mga banta ni Elena ay lalong umiinit. May mga tawag na siyang natatanggap mula sa mga reporter, nagtatanong tungkol sa bagong ebidensya na di umano'y lumabas tungkol sa kanyang kaso. Alam niyang si Elena ang nasa likod nito. Ngunit ang mas matindi, nakita niya ang pagbabago kay Miguel. Mas malinaw na ang nangiti nito at minsan pa nga ay may naririnig na siyang mga mahihinang salita mula sa silid. Ang lahat ng ito ay dahil kay Julia, ang babaeng pinagdududahan niya, ngunit siya rin ang nagdadala ng liwanag sa buhay ng kanyang anak. Kailangan niyang kausapin si Julia. Kailangan niyang malaman kung ano ang ginagawa nito. Hindi para magduda, kundi para maintindihan. Nahanap niya si Julia sa hardin, kasama si Miguel. Si Julia ay nakaupo sa damuhan, hawak ang kamay ni Miguel, at nagpapahinga. Tahimik lang sila, ngunit mayroong payapa sa kanilang presensya. Lumapit si Felipe, dahan-dahan. Nagulat si Julia nang makita siya at agad na tumayo. "Sir Felipe," sabi niya, may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. "Umupo ka, Julia." Utos ni Felipe, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa dati niyang tono. Umupo siya sa tabi ni Miguel. Inilayo ng kaunti mula sa kanila. "Gusto kong malaman ang ginagawa mo?" Diretsong tanong ni Felipe. "Ano ang sinasabi mo kay Miguel? Paano mo nagagawa ang hindi nagawa ng 5 iba pa?" Nag-aalangan si Julia. "Wala naman po akong kakaiba, sir. Kinakausap ko lang po siya. Kinukwentuhan. Kinakantahan. Parang sa kapatid ko po sa probinsya." "Pero, bakit?" Tanong ni Felipe. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Julia. "Bakit nagagawa mo?" Napatingin si Julia kay Miguel. "Sir, ang bata po, kailangan po ng pakiramdam na may kasama siya. Na hindi siya nag-iisa. Hindi po lang pagkain, gamot o malinis na kwarto ang kailangan niya. Ang kailangan po niya ay pakiramdam na may nagmamahal." Napakagat si Felipe sa kanyang labi. Ang mga salita ni Julia ay tumagos sa kanyang puso. Pakiramdam na may nagmamahal. Iyon ang hindi niya maibigay kay Miguel. "Pero bakit ikaw?" Patuloy niya. "Bakit ikaw ang nakakagawa nito?" "Kasi po, sir," mahinang sagot ni Julia. "Alam ko po ang pakiramdam ng mag-isa. Ang pakiramdam na walang kasama. Kaya po ayoko pong maramdaman din ni Miguel yon." Natigilan si Felipe. Ang mga salita ni Julia
ay tila nagbubukas ng isang lumang sugat sa kanyang puso. Alam mo ang pakiramdam ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Felipe ang isang bahagyang koneksyon kay Julia. Hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa sakit na kanyang dala. Ang kanyang mga pader ay unti-unting gumuho. "Salamat, Julia," mahinang sabi ni Felipe. "Salamat sa pag-aalaga kay Miguel." Nagulat si Julia sa pasasalamat ni Felipe. Hindi niya inaasahan ito. "Wala po yun, sir. Mahal ko po si Miguel." Nakita ni Felipe ang sinseridad sa mga mata ni Julia. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagdududa ay bahagyang nawala. Nagsimula siyang magtiwala. "Kailangan ko ng tulong, Julia," sabi ni Felipe. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na humingi siya ng tulong sa isang tao na hindi niya pinagkakatiwalaan. Si Elena, ginugulo niya ang buhay namin. Gusto niyang kunin si Miguel. Nagulat si Julia. "Ano po? Bakit po?" Naniniwala siyang ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa kalagayan ni Miguel. At ngayon, ginagamit niya ang media para siraain ako, para kunin si Miguel. Naalala ni Julia ang dyaryo na nakita niya. "Sir, nakita ko po ang dyaryo." Nagulat si Felipe na patingin siya kay Julia. "Anong dyaryo?" "Yung lumang dyaryo po tungkol po sa aksidente," mahinang sagot ni Julia. "Nakita ko po. Yung tungkol po sa inyo." Napaiwas ng tingin si Felipe. Ang kanyang mukha ay tila lumungkot. "Nalaman mo. Kaya ba nagdududa ka sa akin?" "Hindi po, sir," mabilis na sabi ni Julia. "Nagulat lang po ako. Pero gusto ko lang po malaman ang totoo." Napabuntong hininga si Felipe. Sa kauna-unahang pagkakataon, handa siyang magsalita. Ang totoo ay mas komplikado pa sa nakasulat sa dyaryo, Julia. Nagsimula siya magkwento, ang kanyang boses ay malalim. Ang bahagi ng kwento na itinago niya sa lahat, maging sa kanyang sarili. Ang pagtatalo nila ng kanyang asawa. Ang pagmamaneho niya sa gitna ng galit. Ang paglipat niya ng linya. Ang biglaang paglabas ng sasakyan sa kabilang kalsada. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pagsisisi. "Ako ang may kasalanan, Julia. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Ako ang dahilan kung bakit ganyan si Miguel." Nakita ni Julia ang luha sa mga mata ni Felipe. Hindi niya inaasahan ito. Ang isang matigas na lalaki, umiiyak. "Hindi po, sir. Hindi po totoo yan," sabi ni Julia, hinawakan ang kamay ni Felipe. "Hindi po kayo ang may kasalanan. Aksidente po iyon. Hindi niyo po sinasadya." Ngunit habang sinasabi ni Julia ang mga salitang iyon, biglang sumakit ang ulo ni Felipe. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang sigawan, ang pagmamaneho, ang ilaw ng headlight, ang banggaan. Napahawak si Felipe sa kanyang ulo, napangiwi sa sakit. Ang kanyang paningin ay lumabo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagulantang si Julia sa biglang paghawak ni Sir Felipe sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Ang kanyang pag-iyak kanina ay tila napalitan ng matinding sakit. "Sir Felipe, anong nangyayari?" Tanong ni Julia, may bahid ng pag-aalala sa boses. Hinawakan niya ang braso nito. Ang sakit ng ulo ko." Bulong ni Sir Felipe. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim, pilit na kumakalma. "Wala ito, Julia. May naalala lang ako." Nagtataka si Julia. "Naalala? Ano ang naalala nito na ganoon na lang ang reaksyon?" Ang kanyang kwento ba tungkol sa aksidente ay hindi buo? Sinubukan niyang kalmahin si Sir Felipe. "Sir, huminga po kayo ng malalim. Gusto niyo po ba ng tubig?" Umiling si Sir Felipe. Tiningnan niya si Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Alam ko na may kasalanan ako.
Julia, ang dyaryo. Totoo ang sinasabi ng dyaryo. Naramdaman ni Julia ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit ganoon ang sinasabi niya? Ang damdamin niya ay nahahati. Ang kanyang puso ay naaawa sa sakit na nakikita niya kay Sir Felipe, ngunit ang kanyang isip ay nagdududa sa katotohanan. Hindi po totoo yan, sir. Pilit niyang sinabi. Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may itinatago si Sir Felipe. Ang kanyang reaksyon ay hindi reaksyon ng isang inosente. Kinagabihan, hindi nakatulog si Julia. Ang kanyang isip ay kay Sir Felipe at kay Miguel. Lalo siyang nag-alala. Ang batang iyon na ngayon ay unti-unting lumalabas sa kanyang shell ay nanganganib. Maaga pa lang, bumangon siya at nagpunta sa kwarto ni Miguel. Nakita niya si Miguel na tila nangihina. Ang kanyang mga mata ay walang kislap at hindi siya kumibo. Miguel, anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Julia, hinawakan ang noo ng bata. Mainit. Si Mama. Mahinang bulong ni Miguel. Si Mama. Niyakap ni Julia si Miguel. Ang kanyang puso ay nabasag. Kailangan niyang malaman ang totoo. Para kay Miguel. Bumaba si Julia sa kusina. Narinig niya ang dalawang kasambahay na nagbubulungan. Narinig mo ba ang balita? Sabi ng isa. Lumabas daw ulit ang tungkol sa aksidente ni Sir Felipe. May bagong impormasyon daw. Oo nga, sagot ng isa pa. Sabi nga ni Ma'am Elena, may itinatago daw talaga si Sir. Kaya siguro umalis ang asawa niya at nagkaroon ng aksidente. Nagulat si Julia. Lumabas ang balita? Anong balita? Binuksan niya ang telebisyon sa sala. Agad na bumungad ang mukha ni Sir Felipe. Ang headline sa ilalim ay nakasulat, Bagong testigo, lalantad sa kaso ni Felipe Ramirez. Anong lihim ang itinatago ng negosyante? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bagong testigo? Lihim? At ngayon, sabi ng reporter, isang di umano'y testigo ang lumantad, handang magsalita tungkol sa totoong pangyayari sa gabing iyon. Ang nagbigay ng impormasyon ay ang mismong kapatid ng namayapang asawa ni G. Ramirez, si Miss Elena Corpus. Napahawak si Julia sa kanyang bibig. Si Ma'am Elena. Ito ang dahilan ng lahat ng pagbabanta niya. Bumaba si Sir Felipe. Ang kanyang mukha ay masama. Nakita niya si Julia na nakatitig sa telebisyon. Nalaman mo na, sabi ni Sir Felipe, ang kanyang boses ay puno ng galit at bighati. Sir, anong nangyayari? Tanong ni Julia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang sinasabi ng balita? Kasabwat si Elena sa paglalantad ng mga kasinungalingan. Sigaw ni Sir Felipe, sinuntok ang pader. Gusto niyang kunin si Miguel. Gusto niyang sirain ako. Pero, totoo ba ang sinasabi nila? Tanong ni Julia, ang kanyang tingin ay nakapako kay Sir Felipe. May iba pa po ba kayong itinatago? Nagulat si Sir Felipe sa tanong ni Julia. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataksil. Ikaw? Nagsisimula ka na ring magduda sa akin, Julia? Bago pa sumagot si Julia, may kumatok sa pintuan. Binuksan ito ni Julia, si Ma'am Elena. Ngunit ngayon, kasama niya ang isang lalaki na may daladalang mga papeles at nakangisi. Nandito ako para sa katarungan, Felipe, sabi ni Elena. Tumingin kay Julia na may paghamak. At para kay Miguel, ang kanyang kaligtasan ang mas mahalaga. Nagulat si Julia. Katarungan? Bakit kasama niya ang lalaking ito? Elena, umalis ka rito. Sigaw ni Sir Felipe. Hindi ako aalis, Felipe. Ngayon, haharapin mo ang katotohanan. Lumapit si Elena kay Miguel na nandoon sa kanyang wheelchair malapit sa kanila. Hinawakan niya ang kamay nito. Miguel, anak, sabi ni Elena, na tila may pag-aalala. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi totoo ang sinasabi ng papa mo. Siya ang may kasalanan
sa nangyari sa mama mo. Nagulantang si Julia. Anong ginagawa niya? Elena, huwag mong guluhin ang isip ni Miguel. Sigaw ni Sir Felipe, lumapit sa kanila. Bakit, Felipe? Natatakot ka ba sa katotohanan? Sabi ni Elena. Miguel, ang papa mo. Ang papa mo ang dahilan kung bakit wala na ang mama mo. Siya ang nagmaneho ng lasing. Siya ang nagdulot ng aksidente. Niyakap ni Julia si Miguel. Huwag po kayong maniwala, Miguel. Ngunit huli na, tiningnan ni Miguel si Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Totoo ba ang sinasabi nila? Si Papa ang may kasalanan kay Mama? Mahinang tanong ni Miguel. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Julia na tila naghahanap ng kasagutan. Nabitawan ni Felipe ang kanyang hininga. Ang tanong ni Miguel, ang tingin nito kay Julia ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pilit na pagtatago, ang lahat ng pader na kanyang itinayo, ay tila gumuho sa isang iglap. Miguel, hindi yan totoo. Sigaw ni Felipe, pilit na lumapit sa anak. Ngunit hinarangan siya ni Elena. Layuan mo si Miguel, Felipe. Sigaw ni Elena. Kinasuhan na kita. May warrant na ako. Natigilan si Felipe. Warrant? Sa loob ng kanyang sariling bahay? Anong warrant ang sinasabi mo? Galit niyang tanong. Isang warrant para sa pansamantalang kustodya ni Miguel, sabi ni Elena. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang. May sapat na ebidensya na kami para patunayan na hindi ka karapat-dapat na maging ama. At ang kasambahay mo na walang alam sa protocol ay hindi rin nakakatulong. Nilingon ni Elena si Julia na nakayakap pa rin kay Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Kasama rin siya sa kaso. Pagpapabaya sa bata. Hindi niya kayang protektahan si Miguel mula sa iyo at sa mga sikreto mo. Para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang galit ay umabot sa sukdulan. Elena, hindi mo ito magagawa. Nagagawa ko na, Felipe. Dahil ngayon, may testigo na ako. Isang testigo na handang magpatunay sa totoong nangyari noong gabing iyon. Hindi ka lang nagmaneho ng lasing, Felipe. May iniwan kang ebidensya sa crime scene. At ngayon, lalabas na ang lahat. Napakapit si Felipe sa kanyang sarili. Ang kanyang ulo ay umiikot. Ang testigo. Sino? Tumingin siya kay Julia. May bahid ng pagdududa sa kanyang puso. Baka nga si Julia ay kaisa ni Elena? Baka ito ang plano niya mula pa noon? Ang malapit kay Miguel pagkatapos ay sirain siya? Julia, anong alam mo dito? Tanong ni Felipe. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng hinala. Nagulat si Julia sa tanong niya. Nilingon niya si Felipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Sir, wala po akong alam. Nagulat din po ako. Wala kang alam? Nakita kitang nagbabasa ng lumang dyaryo. Sigaw ni Felipe. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka nga may alam ka talaga sa lahat ng ito. Napakapit si Julia kay Miguel. Hindi po totoo yan, sir. Wala po akong ginagawang masama. Talaga ba? Ngisi ni Elena. Alam ko ang lahat, Felipe. Alam ko na may tinatago ka. At sa loob ng 1 taon, hinintay ko ang pagkakataong ito. Dumating ang mga pulis kasama ang abogado ni Elena. Pinalabas nila si Elena, ngunit pinalibutan si Felipe at Julia. Mr. Ramirez, may warrant po kami, sabi ng isang pulis. Kailangan po namin kayong samahan sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Hindi ako aalis, sigaw ni Felipe. Hindi ko iiwan si Miguel. Sir, kailangan po ninyong sumama, sabi ng pulis. Tumingin si Felipe kay Miguel. Ang kanyang anak ay umiiyak at nakayakap kay Julia. Hindi siya makalapit sa anak. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Julia, mahinang sabi ni Felipe. Ingatan mo si Miguel. Tumingin si Julia kay Felipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Opo, sir. Umalis si Felipe kasama ang mga pulis. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit.
Naiwan siyang mag-isa at ang kanyang anak ay nasa panganib. Pagkabalik ni Felipe sa mansyon pagkatapos ng interogasyon na puno ng galit at hinanakit, nakita niya si Julia na nag-iisa sa sala. Si Miguel ay nasa kwarto na, kalmado na raw. "Julia," tawag niya. Ang kanyang boses ay malamig. "Kailangan nating mag-usap." Nagulat si Julia. "Sir Felipe." "Bakit ka nandito, Julia?" tanong ni Felipe, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. "Ano ang tunay mong motibo?" Napayuko si Julia. "Sir, wala po akong motibo. Gusto ko lang pong tulungan kayo. Gusto ko pong tulungan si Miguel." "Kung gayon, bakit mo itinago sa akin ang tungkol sa dyaryo?" tanong ni Felipe. "Bakit hindi mo sinabi? Meron ka bang nalalaman na hindi ko alam?" Nagsimulang manginig si Julia. "Sir, natatakot po ako. Natatakot po ako sa mga mangyayari. Mayroon din po akong sariling nakaraan na hindi ko po gustong balikan." "Nakaraan?" tanong ni Felipe. Nagulat. "Anong nakaraan?" "Matagal na po akong nagtatago, sir," sabi ni Julia. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Ang pamilya ko, kinailangan ko pong iwan sila dahil sa isang taong mapanlinlang. Niloko po ako at inubos ang lahat ng pera namin. Kaya po kailangan kong magtrabaho ng malayo. Kaya po natatakot akong malagay sa gulo dahil ayoko pong maapektuhan ang pamilya ko muli." Napatingin si Felipe kay Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at takot. Ang kanyang pagkakasala ay tila naglaho, napalitan ng pag-unawa. "Julia, hindi ko alam," mahinang sabi ni Felipe. "Mayroon din po akong pangarap, sir," sabi ni Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ang makatulong, ang makita si Miguel na namuling lumigaya. Ito ang rason kung bakit ako nanatili." Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-unawa, mayroon pa ring alinlangan sa puso ni Felipe. Ang lahat ng nangyayari ay tila konektado. "Kung ganoon, bakit tila bumalik si Miguel sa dati?" tanong ni Felipe. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Bakit biglang nawala ang lahat ng pinaghirapan mo?" Hindi sumagot si Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. "Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala, Julia," sabi ni Felipe at umalis. Iniwan niya si Julia na mag-isa sa sala. Habang naglalakad siya papalabas ng mansyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakita niya si Elena sa labas ng gate. Nakangiti. Tila ba nagtagumpay ito? Naiwan si Julia sa sala. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Ang mga salita ni Sir Felipe ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala, Julia." Ang kanyang pagdududa, ang kanyang sakit, ay parang isang matalim na kutsilyo. Alam niyang nasaktan niya si Sir Felipe. Ngunit paano niya sasabihin ang lahat? Paano niya ipapaliwanag ang mga bagay na tila konektado, ngunit wala siyang kontrol? Napaatras siya. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid at inayos ang kanyang mga gamit. Hindi niya nakaya. Ang mansyon na dati pinagmulan ng pag-asa ay ngayon ay puno na ng takot at pagdududa. "Kailangan ko nang umalis," bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya at ang kanyang pamilya. Hindi niya gustong masangkot sa gulo. Habang papalabas siya sa gate, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Lumingon siya sa mansyon. Ang bahay na yon na mayroong isang batang minahal niya. Ang bahay na yon na mayroong isang ama na ngayon ay puno ng pighati. Ngunit nakita niya si Elena, nakatayo sa isang sulok, nakangiti. Ang nangiti nito ay puno ng tagumpay. "Nagawa ko na ang gusto ko," bulong ni Elena. Sapat na malakas para marinig ni Julia. "Umalis ka. Hindi ka na kailangan dito." Naramdaman ni Julia ang galit, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nang gabing iyon, naramdaman ni Julia ang labis na kalungkutan. Nagrenta siya ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Wala siyang patutunguhan.
Ang kanyang cellphone ay patuloy na nagri-ring. Si Sir Felipe ang tumatawag, ngunit hindi niya sinagot. Hindi niya kaya. Kinabukasan, tumawag si Julia sa probinsya. "Nay, kumusta po kayo?" Tanong niya. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. "Ayos lang kami, anak," sabi ng kanyang ina. "Pero ikaw, bakit hindi ka na nagpapadala ng pera? Ayos ka lang ba dyan?" Napakagat si Julia sa kanyang labi. Nawalan siya ng trabaho. Wala siyang pera. Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya? "Ayos lang po ako, Nay. Medyo nagkaaberya lang po," sabi niya. Pilit nang ngumiti. "Mag-ingat ka dyan, anak. Maraming mapagsamantala sa Maynila." Babala ng kanyang ina. "Opo, Nay." Ibinaba niya ang telepono. Wala na siyang pag-asa. Nawala na ang trabaho niya. Nawala na ang koneksyon niya kay Miguel. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat. Habang nakatulala siya sa bintana, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. "Julia, ikaw ba yan?" Isang pamilyar na boses. Nagulat si Julia. Binuksan niya ang pinto. Isang babae ang nakatayo doon. May dalang basket ng pagkain. Ito si Aling Nena, ang kanyang tiyahin na nakatira sa Maynila, na matagal na niyang hindi nakita. "Aling Nena!" Masaya niyang sabi. Niyakap niya ang tiyahin. "Narinig ko ang nangyari sa'yo, anak," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Sabi ng kaibigan ko, nakasambahay din sa malaking bahay, bigla ka raw nawala. Kaya pinuntahan kita rito." Nagsimulang umiyak si Julia. "Aling Nena, nawala po ang lahat. Nawalan po ako ng trabaho. At si Miguel." Umupo sila sa maliit na upuan. Nagsimulang magkwento si Julia sa tiyahin. Ang lahat ng nangyari sa mansyon. Ang mga sikreto. Ang mga pagbabanta ni Elena at ang pagdududa ni Sir Felipe. Nakinig si Aling Nena ng mabuti. Matapos ang kanyang kwento, napabuntong hininga si Aling Nena. "Alam ko, anak, may narinig din ako tungkol sa pamilyang yan," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Hindi ko sinasabi sa iyo dati dahil ayoko kang mag-alala. Pero may alam ako sa pamilyang yan." Nagulat si Julia. "Ano po, Aling Nena?" "Ang nanay ni Miguel, ang dating asawa ni Sir Felipe," sabi ni Aling Nena, "ay kaibigan ng pinsan ko, si Cynthia, ang pinsan ko na namatay din sa aksidente." Nagulantang si Julia. "Pinsan? Aksidente?" Narinig ko ang kwento noon na magkasama ang pinsan ko at ang asawa ni Sir Felipe sa iisang kotse noong gabing iyon. Hindi sila ang nagmamaneho, may ibang nagmamaneho. Pero may kumalat na balita na ang kotse raw ay minamaneho ng asawa ni Sir Felipe at lasing ito. "Pero hindi po yun totoo?" tanong ni Julia. "Hindi ko alam kung ano ang totoo, anak," sabi ni Aling Nena. "Pero may narinig ako noon na may isa pang sasakyan daw na sangkot sa aksidente at ang nagmamaneho daw nito ay kapatid din ni Elena. Si Leo, ang kapatid niya na ngayon ay nasa kulungan." Napahawak si Julia sa kanyang bibig. Naguguluhan siya. Ang lahat ay tila bumubuo ng isang malaking puzzle. Biglang nagring ang telepono ni Julia. Si Sir Felipe ulit. "Huwag mong sagutin," sabi ni Aling Nena. "Kailangan mong mag-ingat, anak. Masyadong malalim ang gulo na ito." Ngunit habang tinitingnan ni Julia ang pangalan ni Sir Felipe sa screen, naramdaman niya ang isang bahagyang sakit. Si Miguel. Nasa panganib si Miguel. Biglang may kumatok sa pintuan ni Sir Felipe sa mansion. Isang malakas na pagbagsak ng puso ang naramdaman ni Felipe nang marinig niya ang mga salita ng opisyal. Warrant? Para sa kustodya ni Miguel? Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. "Hindi niyo magagawa yan," sigaw ni Felipe. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. "Anong ebidensya ang sinasabi niyo? Sino ang nag-file ng kaso?" "Si Miss Elena Corpus po, sir," sagot ng opisyal, kalmado. "May sapat na ebidensya po kami na nagpapakita ng inyong kawalang kakayahan
bilang ama at ang posibleng banta sa kaligtasan na ba ng bata dahil sa inyong nakaraan at sa impluwensya ng inyong kasambahay. Napaatras si Felipe, si Elena. Ang lahat ng pagbabanta niya ay naging totoo. Ang kanyang mga paa ay tila nanghihina. Nawala na ang lahat. Nawala na si Julia. At ngayon, mawawala na rin si Miguel. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Sir Felipe? Narinig niya ang isang boses. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakita niya si Julia na nakatayo sa pintuan kasama si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Julia? Bulong ni Felipe, hindi makapaniwala. Sir, bumalik po ako, sabi ni Julia, lumapit sa kanya. Narinig ko po ang nangyari at may alam po kami. Tumayo si Felipe. Anong alam mo, Julia? Ano ang alam mo sa lahat ng ito? Sinabihan ni Julia si Felipe na umupo. Nagsimula siyang magkwento kasama si Aling Nena. Sir, ang nanay po ni Miguel, kaibigan po siya ng pinsan ko, si Cynthia. Sabi ni Aling Nena, magkasama po sila noong gabing iyon. Hindi po sila ang nagmamaneho. Si Leo po, ang kapatid ni Ma'am Elena, ang nagmamaneho. Nagulat si Felipe. Leo? Ang kapatid ni Elena? Si Leo, na isang drug addict at may kaso ng reckless imprudence noon. Pero ang balita, ang dyaryo, bulong ni Felipe. Kasinungalingan po ang lahat, sabi ni Julia. May narinig po kami na ang pamilya ni Ma'am Elena ang nagbayad sa media para baligtarin ang kwento dahil ayaw po nilang masira ang pangalan ng kanilang pamilya. Kaya po kayo ang sinisi. Ang lahat ng pighati at galit ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Ang kanyang mga alaala sa gabing iyon ay tila naglinaw. Ang sigawan nila ng kanyang asawa, ang pagmamaneho niya, ang paglipat niya ng linya, ang biglaang paglabas ng sasakyan sa kabilang kalsada. Flashback. POV. Felipe. Nandoon siya, nakipagtalo sa kanyang asawa. Nagmamaneho siya ng galit. Nakita niya ang isang sasakyan na nag-overtake sa kanila. Mabilis at tila lasing ang driver. Nagulat siya, ngunit biglang nagdilim ang lahat. POV. Cynthia, kaibigan ng asawa ni Felipe. Kasama niya ang asawa ni Felipe. Nagpapatawa sila. Biglang may nag-text sa driver nilang si Leo at agad itong sumagot. Nawala sa kontrol ang manibela. Nakita niya ang paglapit ng isang sasakyan. POV. Elena. Narinig niya ang balita. Ang kanyang kapatid na si Leo ang kasama sa aksidente. Ang kanyang kapatid na may kasong droga. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kaya binayaran niya ang media para baligtarin ang lahat, para sisihin si Felipe na isang mayamang negosyante. Natapos ang flashback, ang lahat ay malinaw. Hindi siya ang direktang sanhi ng aksidente, ngunit siya ang sinisi. Hindi ko alam, bulong ni Felipe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Buong 1 taon, sinisisi ko ang sarili ko. Buong 1 taon, naniniwala ako na ako ang may kasalanan. Sir, hindi po totoo yan, sabi ni Julia. May ebidensya po kami. May mga testigo po na nakakita sa nangyari. Nakita po nila kung sino talaga ang nagmaneho ng sasakyan na nakabangga sa inyo. Ang pinsan ko po, sabi ni Aling Nena, hindi po siya lasing noong gabing iyon. Ang nagmamaneho po ng sasakyan nila ang lasing. Si Leo po, at siya po ang dahilan ng aksidente. Niyakap ni Felipe si Julia. Salamat, Julia. Salamat sa pagsasabi ng totoo. Hindi po ako ang dapat pasalamatan, sir, sabi ni Julia. Si Miguel po, para po sa kanya ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Elena, kasama ang kanyang abogado at ang mga pulis. Huli na ang lahat, Felipe. Sabi ni Elena, ang kanyang nangiti ay mapanlinlang. Ngayon,
Makikita ng lahat kung gaano kakahina. Nagitla si Julia sa biglaang pagpasok ni Elena. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito na, ang huling paghaharap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit sa likod ng takot ay naramdaman niya ang isang matinding determinasyon para kay Miguel, para kay Sir Felipe. Elena, umalis ka rito! Sigaw ni Felipe, tumayo at hinarangan ang daan patungo kay Miguel. Hindi ako aalis, Felipe! Sigaw ni Elena. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang oras ng paniningil ay dumating na. Kukunin ko si Miguel. At ngayon, ipapakita ko sa lahat ang totoong halimaw na itinatago mo. Hindi mo ito magagawa, Elena. Sabi ni Felipe, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi mo. May ebidensya kami. Ngumisi si Elena. Ebidensya? Ang kasambahay mo na yan. Ang pinsan niya na matagal nang wala. Walang maniniwala sa inyo. Lumapit si Julia, hinarap si Elena. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ma'am Elena, hindi po kami nagsisinungaling, sabi ni Julia. May mga testigo po kami at may ebidensya po kami na ang kapatid niyo po, si Leo, ang tunay na may kasalanan sa aksidente. Nagulat si Elena. Ano? Paano mo nalaman? Hindi po lang yan, Ma'am Elena. Patuloy ni Julia. Mayroon din po kaming ebidensya na kayo po ang nagbayad sa media para baligtarin ang kwento, para sisihin si Sir Felipe. Lumapit ang abogado ni Elena. Miss Julia, huwag po kayong magsinungaling. Mapaparusahan po kayo sa ginagawa niyo. Hindi po ako nagsisinungaling, sabi ni Julia, tumingin sa abogado. Ang pinsan ko po, nakasama ng asawa ni Sir Felipe sa kotse, ay namatay dahil sa pagkakamali ng kapatid niyo po. At ako po, nakita ko po ang lahat. Mayroon po akong kaibigan na nandoon din. At siya po ang nakakita sa nangyari. Nakita po niya kung paano sinubukan ng kapatid niyo po na takasan ang responsibilidad. Nagulat si Elena. Tiningnan niya si Julia na may matinding galit. Nagsisinungaling ka. Hindi yan totoo. Totoo po ang sinasabi niya. Sabi ni Aling Nena, lumabas mula sa likod ni Julia. Mayroon po kaming mga dokumento. Mayroon po kaming mga testigo. Handang-handa po kaming lumaban sa korte. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan ito. Felipe, bakit ka naniniwala sa kanila? Sigaw ni Elena. Kasinungalingan ang lahat. Gusto lang nilang kunin ang pera mo. Lumapit si Felipe kay Miguel. Hinawakan ng kamay nito. Miguel, anak, sabi ni Felipe. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung naintindihan mo ang lahat ng nangyayari. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng mama mo. Tumingin si Miguel kay Felipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag mong sabihin yan, Felipe, sigaw ni Elena. Sinisira mo lang ang isip ng bata. Hindi ko sinisira ang isip niya, Elena, sigaw ni Felipe. Sinasabi ko ang totoo. Ang totoo na itinago mo sa loob ng 1 taon. Ang totoo na pinaniwalaan ko na kasalanan ko. Tiningnan ni Miguel si Elena. Pagkatapos ay tumingin kay Felipe. Dahan-dahan, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Felipe. Papa, mahinang sabi ni Miguel. Niyakap ni Felipe si Miguel ng mahigpit. Miguel, anak, nandito ako. Hindi kita iiwan. Nagulat ang lahat. Ang isang salita, ang isang pagyakap. Ito ang nagpatunay sa lahat. Napaatras si Elena. Ang kanyang plano ay tila gumuho. Hindi pa tapos ito, Felipe, sabi ni Elena. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng galit. Hindi pa tapos ito. Magkita tayo sa korte. Umalis si Elena. Kasama ang kanyang abogado at ang mga pulis. Iniwan niya ang mansyon sa katahimikan. Ngunit ngayon, ang katahimikan na yon ay hindi na puno ng kalungkutan.
Ito ay puno ng pag-asa. Matapos ang mainit na paghaharap, tila bumalik ang buhay sa mansyon. Hindi pa man natatapos ang lahat sa korte, ngunit ang katotohanan ay lumabas na. Ang pinakamahalaga, muling nakakonekta si Miguel sa kanya. Ang salitang "Papa", ang yakap na yon, ay nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa na matagal nang nawala. "Miguel, gusto mo ba ng ice cream?" tanong ni Felipe. Nakangiti. Tumango si Miguel at ngayon ay mayroon ng bahagyang ng ngiti sa kanyang labi. Iyon ang mga simpleng sandali na matagal niyang ipinagdamot sa sarili at sa anak na panalunan nila ang kaso. Ang mga ebidensya ni na Julia at Aling Nena, kasama ang testimonya ng kaibigan ni Julia na nakakita sa aksidente, ay sapat para pabulaanan ang mga paratang ni Elena. Si Leo ay muling inaresto at haharap sa bagong kaso. Ngunit kahit nanalo sila, ramdam pa rin ni Felipe ang bigat. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang pagkawala ng kanyang asawa, ang paghihirap ni Miguel, at ang pagkakasala na kanyang dinala sa loob ng 1 taon. Isang araw, nakita niya si Julia na nakaupo sa hardin, may kausap sa telepono. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. "Opo, Nay. Ayos lang po ako dito," sabi ni Julia. "Hindi pa po ako sigurado kung ano ang mangyayari." Matapos ang tawag, lumapit si Felipe. "Julia, ayos ka lang ba?" Nagulat si Julia. "Opo, sir. Kinausap ko lang po ang nanay ko." "Salamat, Julia," sabi ni Felipe. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang totoo. At baka nawala na sa akin si Miguel." Ngumiti si Julia. "Wala po yon, Sir Felipe. Mahal ko po si Miguel at alam ko po na mabuti kayong tao." Umupo si Felipe sa tabi ni Julia. "Julia, gusto kong malaman mo na. Nagkaroon ako ng pagdududa sa iyo noon. Patawad. Dahil sa sakit na dinadala ko, nabulag ako." "Ayos lang po yon, Sir Felipe," sabi ni Julia. "Naiintindihan ko po. Mahirap po talaga ang pinagdadaanan niyo." Tiningnan ni Felipe si Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Ang babaeng ito, na may simpleng puso, ay nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagmamahal kay Miguel ay nagpabago sa kanya. "Julia," mahinang sabi ni Felipe, "ano ang plano mo na ngayon?" Nagulat si Julia. "Hindi ko po alam, Sir Felipe. Siguro po ay maghahanap po ako ng bagong trabaho. Kailangan ko pong suportahan ang pamilya ko." Naramdaman ni Felipe ang isang bahagyang sakit sa kanyang puso. Mawawala si Julia, ang babaeng nagdala ng pag-asa sa kanilang buhay. "Julia, gusto ko sanang magmungkahi," sabi ni Felipe. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi mo ba gustong manatili dito? Hindi lang bilang kasambahay kundi bilang bahagi ng pamilya." Nagulat si Julia. "Sir Felipe?" "Alam ko na hindi ko na maibabalik ang nakaraan," patuloy ni Felipe. "Pero gusto kong bumuo ng isang bagong simula. Isang bagong pamilya. Kasama ka. Kasama si Miguel." Tumingin si Julia kay Felipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kagalakan. "Pero Sir Felipe, ako po..." "Julia, huwag mong tingnan ang nakaraan mo," sabi ni Felipe. Hinawakan ang kamay niya. "Tingnan mo ang ngayon. Ang pagbabago na dinala mo sa amin. Ang pagmamahal mo kay Miguel. Ang pagmamahal mo sa akin." Nagsimulang umiyak si Julia. Hindi siya makapaniwala. "Gustong-gusto kong maging bahagi ng pamilyang ito, Sir Felipe," sabi ni Julia. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Pero, karapat-dapat po ba ako?" "Higit pa sa karapat-dapat, Julia," sabi ni Felipe. Hinila siya palapit at niyakap. Ngunit sa kalagitnaan ng yakap, naramdaman ni Julia ang kanyang cellphone na nag-vibrate sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message.
Isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ang text. Ito ay isang larawan ng isang lumang alok sa trabaho, isang posisyon bilang manager sa isang orphanage sa ibang bansa. Ito ang dati niyang pangarap, isang bagay na pinangarap niyang gawin bago magkaproblema ang kanyang pamilya. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, "Hindi lahat ng banta ay natatapos sa korte. Ang mga pangarap ay maaring maging bagong bitag. Mag-ingat ka." Nagulantang si Julia. Sino ang nagpadala nito? Ito ba ay isang pagbabanta o isang paalala ng kanyang nakaraan at ng mga taong gusto siyang saktan? Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay ni Julia habang tinititigan ang text message. Ang larawan ng pangarap niyang trabaho na kasama ng isang babala ay parang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Ito ba ang huling pagtatangka ni Elena? O may iba pa ang kanyang pangarap, ang kanyang bagong pag-asa? Muling nagbalik ang takot. Tiningnan niya si Felipe na nakangiti. Walang kamalay-malay sa bagong hamon na kanyang kinakaharap. Hindi niya kayang sirain ang ngiti na yon. Hindi niya kayang sirain ang bagong pag-asa ng pamilyang ito. "Sir Felipe?" Mahinang sabi ni Julia. "May problema ba, Julia?" Tanong ni Felipe. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng pag-aalala. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Julia. "Wala po, Sir Felipe. May natanggap lang po akong lumang message," sabi ni Julia, pilit nang ngumiti. "Sigurado ka?" Tanong ni Felipe, may pagdududa. "Opo, sir." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya sigurado. Ang kanyang pangarap na magtrabaho sa ibang bansa, ang pangarap na magsimulang muli, ay tila bumalik sa kanya. Ngunit ang pamilyang ito na ngayon ay minahal niya. Kinabukasan isang formal na tawag mula sa korte ang natanggap ni Felipe. Ang kaso laban kay Elena ay natapos na. Nag-apela ito ngunit nanatili ang desisyon ng korte. Si Leo ay nahaharap sa mahabang pagkakakulong. Ngunit ang huling pagtatangka ni Elena ay hindi pa tapos. Isang balita ang kumalat sa social media. Isang lumang litrato ni Julia kasama ang kanyang ex-boyfriend na nanloko sa kanya, kasama ang isang caption na nagpapahiwatig na si Julia ay isang gold digger na nanggaling sa probinsya at ginagamit lang si Felipe. Nagulantang si Julia. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kinatatakutan, muling lumabas. "Julia, anong ibig sabihin nito?" Galit na tanong ni Felipe, hawak ang kanyang cellphone na ipinapakita ang balita. Nagsimulang umiyak si Julia. "Sir Felipe, hindi po totoo yan. Niloko po ako ng lalaking yan. Hindi po ako gold digger." "Bakit mo itinago sa akin ito, Julia?" Tanong ni Felipe. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. "May iba ka pa bang itinatago?" "Wala na po, Sir Felipe. Ito lang po. Hindi po ako masamang tao." Napaatras si Felipe. Ang lahat ng pagdududa ay muling bumalik. Ang kanyang takot na muling saktan. Ang kanyang takot na muling maloko. Sa sandaling iyon, lumapit si Miguel. Hawak ang kamay ni Julia. "Papa, huwag mong guluhin si Ate Julia." Nagulat si Felipe. Tiningnan niya si Miguel, ang kanyang anak, na ngayon ay buong pagmamahal na nakakapit kay Julia. "Miguel, anak, hindi mo naiintindihan," sabi ni Felipe. "Naiintindihan ko, Papa," sabi ni Miguel. "Si Ate Julia ang nagpasaya sa akin. Siya ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Hindi po siya masamang tao." Tiningnan ni Felipe si Julia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang sinseridad ay malinaw. Ang kanyang pagmamahal kay Miguel ay tunay. Niyakap ni Felipe si Julia. "Patawad, Julia. Patawad sa pagdududa ko sa'yo." "Ayos lang po, Sir Felipe," sabi ni Julia, umiiyak. "Hindi na ako magdududa sa'yo," sabi ni Felipe. "Alam kong may nakaraan ka. Alam kong may mga sugat ka. Pero handa akong tanggapin ka. Handa akong mahalin ka." Nagpasya si Julia. Ang pangarap niya sa ibang bansa
ay maaaring maghintay. Ang kanyang bagong pamilya, ang kanyang bagong pag-asa ay narito. Isang linggo pagkatapos nito, isang maliit ngunit makabuluhang seremonya ang ginanap sa hardin ng mansyon. Nandoon si Aling Nena at ang ilang malalapit na kaibigan ni Felipe. Si Miguel ay nakangiti. Suot ang kanyang paboritong asul na t-shirt. Lumapit si Felipe kay Julia. Hawak ang isang simpleng sing-sing. "Julia," sabi ni Felipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi ako perpekto. May mga sugat pa rin ako. Pero sa piling mo at sa piling ni Miguel, alam kong makakayanan ko ang lahat. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at pag-asa." Nagsimulang umiyak si Julia. "Opo, Sir Felipe. Opo." Niyakap niya si Felipe. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ay tila naglaho. Pinalitan ng pag-asa at pagmamahal. Napakasakit ng nakaraan. Ngunit sa tulong ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagtanggap, ang isang malamig na tahanan ay naging isang tahanan na puno ng init. Ang isang sirang pamilya ay naging buo muli. At ang isang simpleng kasambahay ay naging isang ina, isang asawa, at isang ilaw sa madilim na mundo. Si Felipe, na dating nakatago sa likod ng kanyang yaman at sakit, ay natuto na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal. At si Julia, na dating takot na harapin ang kanyang nakaraan, ay natuto na ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng iyong sarili at sa paglaban para sa iyong minamahal. At si Miguel, ang bata na dating tahimik at malungkot, ay ngayon ay puno ng tawanan na may isang ina at isang ama na handang magmahal sa kanya ng walang hanggan. Ang lahat ay tila muling sumikat. Ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagmamahal.